Akong brother-in-law na isang Mason po, meron po siyang business sa Texas po, sa US. Uh, if mag-offer po siya sa akin na business partner po dito sa Pilipinas, given na isa po siyang Mason po, matagal na. Palagay niyo po, tatanggapin ko po or hindi po? Alam naman natin kung ano ang estado sa mga mason, no? Ayon sa Canon 1374, membership in Masonry is forbidden to all Catholics, and that membership is a serious sin which automatically denies Holy Communion to any Catholic who joins them. So ano ang estado ng automatic excommunication? Di ba, di pwede silang lapitan, di sila pwedeng, ganun ang excommunication. Di sila pwedeng ilibing sa sementeryo katoliko, di sila pwedeng magkomunyon. Daming di pwede. Kaya kung di pwede lapitan, bakit makipag-alyado ka sa maliban lang kung may layunin ka na lapitan siya para pangaralan na yung organisasyon na inaniban niya ay napakabawal yan sa simbahang katoliko. Bakit? Kung tingnan natin ang aklat ni Albert Pike, isang Grand Commander sa Scottish Rite ng Freemasonry noong 1800. Ito ang sinabi sa tinatawag na The Lost Case of Freemasonry, page 64 and 65. Lucifer is God. Unfortunately, Adonai, the Hebrew God of the Bible, is also God. The true and pure philosophical religion is the belief in Lucifer, the equal of Adonai. But Lucifer, God of light and God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. O, napakadelikado talaga. Kaya, ilan ng mga miyembro 32nd degree Freemasonry na yung iba matapos namin pinangaralan sa opisyal na aral ng simbahan, mayroon ng mga nagtiwalag sa naturang grupo talaga. Kung kaya mong mapangaralan, mas mabuti. Pero kung manatili siya, huwag ka na lang makipag-aliado. Alam niyo naman kung ano ang grupo niya. Salamat po. Kaya now I understand po na kaya po pala para walang blessings kasi 3 years ago, 4 years ago nakipag business partner na ako. Tapos dalawang Mason sila. Magbabarkada sila. Yung business namin noon, uh, where partner ko sila is medyo okay naman, okay yung flow ng pera. So nag-pandemic siya tapos nawala. Hanggang ngayon medyo mahirap talaga ang makapasok yung blessing sa amin eh. Kaya hanggang ngayon medyo naghihirap kami. So yeah. So gagawin ko na lang siguro is patuloy mag-pray tapos sa sacraments para mawala yung mga curses na na-receive namin. I'm sure meron, yeah, even hanggang ngayon meron pa siyang mga gamit dito sa amin na mga boxes, mga damit nila galing US. Um Siguro ibabalik ko to sa kanila. Uh, di basta-basta naranasan ko na yan, kapatid. Ang pinaka-grabe na demonic possession at pinakamahirap tanggalin, lalo na sa deliverance minister, yung demonyo connected sa Freemasonry.
So, meron Grabe po, akong no? kaso na inayawan ko talaga at tinurn over ko kay Monsignor Fred Krekembek sa Cebu. Dahil high rank. Grabe talaga, high rank. No? Ah, merong isang 32nd degree Freemasonry na katikais ko at nagbalik sa simbahang Katoliko at yon tumiwalag. Yon, pagkatapos niya tumiwalag, grabe talaga ang harassment sa kanyang business. Oh? Kaya araw-araw siya nagsimba, nagpunta siya sa Adoration Chapel araw-araw. Grabe talaga harassment. Merong nagpunta din sa office na Freemasonry, naharas siya, membro ng Freemasonry. Kaya sabi ni Father Winston Cabading, minsan lang umano maka-experience ng harassment ang mga ganyan. Dahil ang mga ganyan na umaanib sa naturang grupo, iba-iba ang taktika ng demonyo. Sige lang, patuloy kayo. Hindi ko kayo iharas dahil may time ako pagkatapos sa buhay na ito. Paalala lang yan sa lahat ng mga kapatid nating mga Katoliko, lalo na sa mga pare na umanib. May mga pare na umanib sa Freemasonry. Bakit? Dahil yung isa na 32nd degree Freemasonry, nakausap ko, sinabi niya talaga na may pare na umanib sa Freemasonry. Yung isa naman na Freemasonry 32nd degree din, diyan sa Jinsan, na nagbalik loob sa simbahan at nag-renounce. Sinabi din niya sa akin, may pare ng Katoliko umanib sa Freemasonry. No? So, yun. Pero, kahit pa mayroong umanib, tandaan natin, Canon 1374, membership in Masonry is forbidden to all Catholics, and that membership is a serious sin which automatically denies Holy Communion. Yun po, kapatid. Sige po, maraming salamat po, Bro Wendell. Thank you po.